gitna ng malakas na ulan, sa gitna ng baha, sa gitna ng lindol, sino ang tatawagin mo? Sino ang mapagliligtas sa atin? Hallelujah. Nararanasan natin yung lakas, yung mapangwasak na kapangyarihan ng natural calamity. Walang magawa ang tao sa pagkalat ng COVID-19. Pero ang katotohanan nito mga kapatid, hallelujah, ang higit na pinatutungkulan ng mga bagay na ito na nagaganap sa buong mundo ay merong iisang Diyos. May iisang Panginoon at merong iisang tagapagligtas. Hallelujah. Wala tayong kapangyarihan laban sa mga nagaganap sa paligid, but God has power over all these things. God is in control. Nawa sa tagal natin sa ating pamumuhay dito sa mundong ito, makilala natin o nakilala na natin ang dapat panaligan, ang dapat kilalanin na nag-iisang Diyos at sariling tagapagligtas. Wala siyang katulad, wala siyang kapantay, at ang pag-ibig niya sa atin ay tunay ngang walang hanggan. Magandang umaga, Panginoon. Sa araw na ito, kami dumudulog, nagpapalinis sa iyong harapan, humihingi ng tawad sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy mo kami balutin ng iyong pag-ibig. Yakapin mo kami, O Diyos, at patuloy na pawiin ang anumang pangamba, ang anumang takot, ang anumang bagay, O Diyos, na nag-aalis sa amin, Panginoon. Sa iyong presensya, ang kawalan ng pananalig. Sa pangalan ng Panginoon Kristo, O Diyos, hugasan mo po kami, Ama, ng iyong banal na dugo, O Diyos, na natigis sa krus ng Kalbaryo, na siyang tumubos sa amin sa lahat ng aming kasalanan. Sa araw na ito, O Diyos, alisisin mo po, Ama, ang lahat ng kaldang upang hindi mo madinig ang aming papuri, ang aming pasasalamat at ang aming dalangin. Alisin mo po, O Diyos, ang mga bagay, O Diyos, sa pumipigil upang malaman namin ang katotohanan na magpapalaya sa lahat, Panginoon, sa amin, mula sa mga bagay, Panginoon, na kinatatakutan, O Diyos, ng sanlibutan ito. We thank you, Father, because you are our Father. We thank you, O God, because you are our only God. We thank you, Lord, hallelujah, sa pagkatunay nga, binigyan mo kami ng pagkakataon na makilala ka. Binigyan mo kami ng pagkakataon, O Diyos, na makita namin ang kamanghamangang gawa mo, O Diyos, ang iyong katarungan, ang iyong pag-ibig, ang iyong kahabagan, Panginoon, ang iyong katapatan. O Diyos, salamat po, Panginoon, sa lahat ng bagay. Ikaw ang kasakasama namin at ikaw ang nag-iingat sa amin, O Diyos. Hinahawi mo ang lahat ng kasamaan sa aming daraanan. Hinahawi mo, O Diyos, ang lahat ng gawa ng kaaway upang kami malaya makadaan, Panginoon. Ligtas, Panginoon, na makarating sa aming paroroonan. Salamat, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay na kasama namin ngayon. Salamat po, O Diyos, sa kapayapaan at sa pag-iingat mo, O Diyos, mula sa sakit, karamdaman, maging sa gawa ng kaaway. We thank you, Father, because Satan has no authority over each and every one of us. Wala siyang kapangyarihan, wala siyang authority, Lord, sa buhay ng aming pamilya, ng aking mga anak, ng aming tahanan, O Diyos, ng aming mga pinagkukunan ng kabuhayan, Lord. Wala hong kapangyarihan ang dyablo. Lord, we thank you, O God, because you have protected us, Lord. You completely sealed us, Lord, from the works of the enemy. Thank you, Father, for your loving kindness. Pinupuri ka namin, O Diyos, sa araw na ito. Pinagkakatiwala namin ang lahat ng bagay sa araw na ito. Ang pag-iingat mo, ang aming kakanin sa araw-araw, Panginoon, ang kalakasan, ang kapayapaan, kagalakan, Panginoon.
Hallelujah. Dalahin ko po Diyos, huwag naming ituon ang aming mga paningin sa nagaganap sa mundong ito. Pagkus tingnan namin ang mga kamanghamangang bagay na ginagawa mo at gagawin mo pa, Panginoon, sa hinaharap. Salamat po ng marami. Ama, pinagkakatiwala ko po sa iyo ang gawain ito ng daily devotion. Pinagkakatiwala ko po ang buhay ng bawat isa, ang kaligtasan ng aming buhay, Panginoon, ang aming mga ari-arian. Sa gitna ng pagsubok na ito, sa gitna ng masamang panahon, sa gitna, Panginoon, ng kalamidad at pandemya, dalahin ko po, Diyos, kami, Lord, ay magtiwala sa iyo at ang salita mo ang magbigay sa amin ng kalakasan. At tunay nga, O Diyos, panghawakan nila ito. Paghawakan po namin itong lahat. At tunay nga, O Diyos, manali kami na lahat ng sinabi mo ay gagawin mo, O Diyos. Dalahin ko, Lord, na kami magpakumbaba sa iyong harapan at maranasan namin, Panginoon, ang katotohanan na natuklasan ni Job. At dalahin ko po, Diyos, na kami magpakumbaba sa oras ito, Lord, at patuloy kang papurihan at parangalan sa pamagitan ng iyong mga salita na pinapayag sa amin. Marami po salamat at dalahin ko ang banal na Espiritu ang siyang mangusap, O Diyos. Sa mga kapatid namin maabot ng mensaheng ito, Lord, dalahin ko po, magdala ito ng kalakasan, ng kapayapaan at kagalakan. At sa sino man, Panginoon, magsakripisyo para pakinggan ang mensaheng ito, Lord, dalahin ko po, Lord, katagpuin mo sila. Ibalik mo po, Panginoon, ang mga sakripisyo na kanilang binibigay, O Diyos, upang marinig lamang ang iyong mabuting salita. Salamat po ng marami at sa sino man makasumpong, Lord, tunay nga maranasan nila, Panginoon, ang kapuspusan mo at ang iyong magkaroon sila ng panibagong sigla sa araw na ito at sa mga susunod na araw sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Masarap matulog. Malahimig ang panahon. Dalangin natin na tunay nga masumpungan natin ang pinakamalaga sa lahat ng bagay. Papalad tayo sapagkat tayo ay nasa ating tahanan, nakatutulog ng maayos, pero hindi lahat. Alalahanin natin ang ating mga kababayan na nawalan ng tirahan dahil sa matinding sama ng panahon, lalo na yung nasa tabing dagat. Hallelujah. Maging yung mga kapatid natin na pinasok ng baha ang kanilang bahay at tunay nga halos masira ang kanilang kabuhayan na pinundar. Hallelujah, Ama. Dalangin ko po, Lord, ang mga kababayan namin na maging matatag at magtiwala sa iyo, Diyos. Tumawag sila sa iyo, Panginoon. Manalig sila sa iyo, Panginoon. Sapagkat tunay nga, O Diyos, wala pong maliligtas kung wala ka sa aming buhay. Kung wala ka, O Diyos, hindi namin malalagpasan ang mga pagsubok na ito. Hallelujah. Praise God. We are in the mga last na bahagi ng aklat ng Job. We are in Job chapter 40, no? Ito na yung mga bagay na kung saan ang Panginoon ay nangungusap na kay Job. Mga kapatid, ilagay nyo ang sarili nyo ngayon kay Job. Pakinggan nyo ang salitang ito na as in salita ito ng Diyos, hindi kay Job, kundi sa atin. Upang makita natin ang ating tunay na kalalagayan sa harap ng Diyos. Huwag nating kalimutan na higit sa lahat ang kaisipan ng Panginoon ay mas mataas sa ating kaisipan. Hallelujah. Kaya mga kapatid, ang karunungan ay nagmumula sa Diyos at siya nakaalam ng mas makakabuti at tunay nga mas magandang bukas ang inihanda ng Diyos sa mga nananalig sa Kanya. Magandang umaga po sa bawat isa na nakatunghay ngayon at nawa, hallelujah, marinig nyo na maliwanag ang mga salitang ito ng Panginoon. Kaya sa oras ito, the Lord challenges Job at kinausap ni God ng Panginoon si Job. Sinabi ni Yahweh kay Job, Job, ang sabang mamimintas ay mangangatwiran at sa makapangyarihan ay makikipaglaban. Sino mang nagnanais sa Diyos ay umusig, dapat na sumagot sa tanong
ng kanyang bibig. Kaya nung mga nakaraang kabanata, nakita natin, kaya mo bang mag-produce ng liwanag? Kaya mo ba ang ginagawa ng Diyos? Sabi nga natin nung nakaraan, pinag-usapan natin ng 7 bilyong tao sa buong mundo. Na kung yung aalalahanin ng John 3:16, for God so loved the world, that God loves the 7 billion people in the world. Na tunay nga ayaw niya mapahamak ang mga taong ito at nais niya na sila'y tumanggap sa Panginoon Kristo at magkaroon ng buhay na walang hanggan. So great numbers. Paano mo titingnan ang 7 bilyong katao? Araw-araw, 24 hours a day, 7 days a week. Lahat ng mga taong ito'y minahal at kayang mahalin ng Diyos. Ang kanyang mga salita ay pinapahayag sa buong mundo upang maranasan ng 7 bilyong katao ang kaligtasang hinahandog ng Panginoon. Hallelujah! Kaya sabi nga dito, kaya mo ba sagutin ang mga tanong ng Diyos? Kaya mo bang gawin ang kanyang kayang gawin? Sumagot si Job. Sabi dito, ang sagot ni Job, narito, ako'y hamak, walang kabuluhan, wala akong isasagot, bibig ay tatakpan. Sa panig ko'y nasabi na ang lahat na sasabihin, ako'y di nakikibo, nasabi, di na ulitin. Yung mga tanong na inihanda ni Job, yung mga binitiwan niya salita na narinig ng Panginoon, ay sinagot, hindi sa pamagitan ng direktang sagot, kundi tanong rin. Karamihan sa atin ay iisip natin, walang kapangyarihan ang Diyos sa buhay natin. Ayaw natin na kunin ni Lord ang lahat ng meron tayo, gayong di naman tayo ang may-ari nito. We are only but stewards of God. Tayo ay tagapamahala lamang ng Panginoon sa mundong ito, sa buhay mo at sa pamilya mo. Hallelujah! Kaya nang mawala ang pamilya ni Job, ang kanyang mga anak, marami sa tanong, anong kasalanan niya ba? At bakit dinanas niya ang matinding kahirapan na yon? He is only concerned about his personal things. Kung ano yung kanyang kinakarap. Katulad din natin, mas mahalaga sa atin ang ating sarili, minsan o kadalasan, kaysa sa ibang tao. Nakakalungkot na minsan, ang tao ay sakim na ililigtas sa kanyang sarili. Ayaw niya mapahamak, pero lahat ng kanyang gawain ay patungo sa kapamakan dahil di nila alam ang totoo. Kaya sa ito, sabi nga ni Job, tatahimik na siya. Nasabi niya, at hindi na siya kikibo. God challenges Job to take his place. Ibig sabihin, kinalay siya ni Lord. Sabi dito, buhat sa ipo-ipo, sumagot si Yahweh. Tumatag ka at tumandang parang tunay na lalaki. Ika'y akit tatanungin, sa akin nga'y magsabi, ako pa ba ang ibig mong ilagay na masama upang iyong palitawin na ikaw ang siyang tama? Lakas mo ba ay katulad ng lakas nitong Diyos? Tinig mo ba ay umuugong na katulad ng kulog? Kaya nga kagabi, hallelujah, sa lakas ng ulan, di ako makatulog. Hindi dahil sa takot. Baka mamaya, sapagkat sabi nga, ang ulan ay hindi lang sa labas, pati sa loob ng bahay namin. Tumutulo, at baka pagising namin, ay lumulutang na kami. But God is good, God is great. Sa kabila ng lahat, andun ang kanyang pag-iingat at gabay sa atin. Hallelujah.
Purihin ng Panginoon. Balutin muna ang sarili ng kadakila at karangalan. Ikaw muna ay mag-angkin ng luwalhatit, kaningningan. Ibuhos mo nga ang tindi ng iyong puot at subukin kung kaya mong ibaksak ang hambog. Subukin mo kung kaya mong ibaksak ang palalo. Tingnan mo kung ang masama ay iyong maigugupo. Kung magagawa mong silang istago sa alabok o maibabaon kaya sa ilalim ng sinukob, kung yan ay magawa mo, maniniwala ako sa iyo na kaya mong magtagumpay sa sariling kakayahan mo. Patapos na ang pamamahala ng ating Pangulo. Alam natin sa simula ng kanyang pamamahala, marami siyang pangako. May katapangan. Na tunay nga para sa kanya matatapos niya ang lahat ng kasamaan sa ating bansa sa loob ng araw, buwan at taon. Pero naranasan niya ang katotohanan na wala siyang kakayahan. Kahit ang kapangyarihang binibigay ng ating konstitusyon ay hindi kayang igupo ang korupsyon sa gobyerno. Ang pagkagumon ng bansang ito mula sa pinagbabawal na gamot, sa droga, ang pagkawasak ng pamilya, ang pagkawasak ng kalusugan ng mga Pilipino. Wala kakayahan ang sinuman, kahit ang Amerika na pigilan at putulin ang gawa ng kasamaan. Pag ginawa mo yan, kapatid, sabi nga, kahit ano pa, sabi nga ni Presidente, doon niya na-realize na napakalalim pala at napakaliit niya para harapin ang isang kasamaan na sa kasaysayan ng mundo ay naroon na. Hindi makapangyarihan ang dyablo. Wala siyang kapangyarihan sa atin. Kaya lang, sabi nga natin, binibigyan ng tao ng kapangyarihan ng dyablo sa oras na hindi sila tumawag sa tunay na Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, kaya mo ba ang gawin yon? Kaya mo bang putulin ang gawa ng masama? Kaya mo bang gumawa ng mabuti? Kaya mo bang magbigay ng katarungan? Kaya ba natin ang ginagawa ng Diyos? Dito ay may tinukoy ang Panginoon kay Job. Dalawang klase ng hayop. Yung una pa lamang ang pag-uusapan natin, ito yung tinatawag nating behemoth. Ang dambuhalang behemoth, isip-isipin mo, isa sa mga nilikha ko dito sa mundo ay parang baka kung kumain ng damo. Ang lakas niya ay natitipon sa kanyang baywang, ang kapangyarihan sa maymay ng kanyang tiyan. Ang tigas ng buntot niya ay sedro ang kabagay, ang kanyang mga hitay matipuno ang laman. Buto niya ay parang tanso na hinubog na mahusay. Ang kanyang mga braso ay katulad niyong bakal. Siya ay pangunahin sa mga nilikha, ngunit di hihigit doon sa lumikha. Siya ay nanginginain sa lugar ng mga bundok, doon sa tirahan ng kapwa niya, mga hayop. Siya ay doon lumalagi sa ilalim ng tilikan, nakatago sa gitna ng mga tambok sa latian. Sanga ng mga puno ang sa kanya ay tumatakip, sa kanya ay nakaligid sa tabi nitong batis. Kahit baha itong tubig, hindi siya natatakot. Kahit tubig ay malalim, banayad din kung kumilos. Siya kaya ay mahuli sa pamagitan ng isang kawil, ilong kaya ay makawit kahit bitag ang gamitin. Maraming nagsasabi na ang behemoth ay yung hippopotamus. Kaya lang may ibang detalye dito na hindi katangian, na hindi taglay ng isang hippopotamus. Meron din tinutukoy dito na katangian ng isang elepante. Kaya sabi nga natin, walang specific o na description na nagsasabi na 100% ito ay hippopotamus o ito ay elepante. But one thing to be sure is this, ayon sa ibang mga scholars at mga scientists, ang tinutukoy dito ng Panginoon na behemoth ay yung katulad na tinatawag natin mga dinosaurs. Sapagkat sabi nga natin, kung sa kasalukuyan ng hippopotamus
Merong katangian siya na wala dito sa Behemoth at tinutukoy. Pero ang katotohanan na ang hayop na ito ay napakalaki, napakalakas at walang sino man na pwedeng makagupo dito. So, yung ibig sabihin nito, kapatid, kung itong nilikha ng Diyos ay hindi mo kayang supilin, hindi mo kayang kontrolin, paano ka makatatayo sa harap ng Diyos sa sasabihin mong ikaw ang nasa katwiran? God reminded Job who is God and what Job can do and cannot do. Nawa sa umagang ito, maintindihan natin na ang kaligtasan, ang pag-iingat at kalusugan ay nasa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Na ang lahat ng bagay sa buhay natin ay galing sa Diyos. At tunay nga, siya lamang ang kayang magligtas sa atin. Hallelujah! Praise God for these wonderful words. Tunay nga na tayo ay nasa ilalim ng habag ng Diyos. Kung sa oras ng kasalanan, tayo ay malulupig. The Bible said the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At kung sa bawat kasalanan, sa salita, sa isip at sa gawa ay gawin natin, tayo ay tunay na mamamatay at karapat dapat maparusahan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Pero dahil sa biyaya at habag ng Diyos, minabuti niyang tayo'y iligtas. Katulad ni Job, katulad mo, katulad ko, tayo'y inibig at niligtas ng Diyos. Hindi sa sarili nating gawa, kundi biyaya ng Diyos. Why don't you place in the comment section, ako'y iniligtas ng Diyos. Tanggapin natin ang katotohanan. Ako ay niligtas ng Diyos. Niligtas ka ng Diyos sa kapamakan. Niligtas ka ng Diyos sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Niligtas ka ng Diyos sa walang hanggang parusa. Doon sa kalaliman. Doon sa walang hanggang pasakit. Doon sa walang hanggan na paghihirap. Isang lugar na kung saan nilikha ng Diyos hindi para sa tao, kundi para sa mga anghel na sumuway sa Kanya. Purihin ng Diyos, pinili ng Diyos, iligtas tayo. Parangalan at papurihan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Ngayon nga, nararanasan natin ang lakas ng ulan, lakas ng hangin. At tunay nga, iniisip natin, saan nanggaling ang ulan na ito? Saan nanggaling yung tubig na binuhos niya, na nagpalubog sa malalaking lungsod ng Pilipinas at maging sa ibang bansa katulad ng Germany, sa Europe. Ano yung pinapakita nito, kapatid? Na ang tao ay walang kapangyarihan sa kalikasan. At kung wala ang Diyos, mananatili tayo sa ilalim ng tubig. Hallelujah. Ang Diyos ang may kapangyarihan na ibuhos to. At siya rin ang Diyos na may kapangyarihan na ilagay ito sa tama nilang kalalagayan. Hallelujah. Kaya kapatid, manalig ka sa Panginoon, iniligtas ka ng Diyos. At sa araw na ito, mas nais ng Panginoon na magtiwala tayo sa Kanya na ang lahat ng bagay na Kanyang ginagawa ay para sa kabutihan ng bawat isa sa atin. Mga kapatid, mayroon bang katulad ang ating Diyos? Sabayan niyo po ako sa pagpupuri at pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Parangalan natin. Taas natin. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo ay di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng
katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, ay di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Palagahan mo ang kanyang salita. Palagahan mo ang katotohanan na nais niyang panaligan mo. Dinadalain ko po, Diyos, ang patuloy na pagyakap at pag-iingat mo sa bawat isa sa amin. Dalangin ko, Lord, na gawin mo ang alam mo makakabuti sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami magtiwala. Turuan mo kami magpasakop sa iyong kalooban. Salamat sa bawat isang kaluluwa na nakaririnig ng iyong mensahe. At dalangin po namin na sa araw na ito, tanggapin nila ang pag-iingat, tanggapin nila ang kabutihan, tanggapin nila, Panginoon, ang pag-ibig mo. Pagpalain mo po, Diyos, sila Nanay Linda, sila Brother Jose, Sister Jenny, Lord, sila Ate Lea, O God, Sister Luz, O Lord, in the name of Jesus, at lahat ng aming mga kapatid, kababayan, na sa oras na ito ay nasa gitna ng bagyo ng buhay na ito. Nawa mangyari ang kalooban mo sa mga bagay na nagaganap sa mundong ito, Lord, at magdulot sa amin ng pananalig, pagtitiwala, at pagpapasakop sa iyo. Inilalapit ko po sa iyo, Diyos, ang panalangin namin na mas kay Nanay Lagring, na ngayon ay merong karamdaman, O Diyos. Hawakan mo po ang kanyang physical body, hipuin mo po ito, Lord, at ang kalooban mo ang maganap sa kanyang kalusugan. Sa pangalan ng Panginoon Kristo, Lord, hallelujah, ang hiling namin, O Diyos, ay kagalingan sa Kanya. Pero ang kalooban mo ang maganap, Panginoon, sapagkat Ikaw ang higit na nakakaalam sa buhay ng taong ito. So Lord, dalangin ko po, Diyos, let your will be done in the life of this person, and may this situation in her life bring her to you, Lord. Accept the truth and believe and call upon your name, Lord, in the name of Jesus Christ. Ingatan mo rin yung mga kapatid namin, Ama, na ngayon, Lord, ay pinalalakas mo. Sila Ate Marge, maging si Sister Christine, O God, in the name of Jesus. Hawakan mo po sila, Panginoon, and we pray, Lord, na tunay nga muli silang makababalik, Panginoon, at buong sigla na maglilingkod sa iyo, Lord. Tunay nga, O Diyos, sa pangalan ng Panginoon Kristo, taglayin nila ang panibago sigla at lakas upang sumunod sa iyong dakilang kalooban. Salamat po ng marami sa araw na ito. Pagpalain mo po ang bawat isang nakarinig at makaririnig pa. At tunay nga, O Lord, hallelujah, ibalik mo po ang lahat, Panginoon, sa kanilang buhay, O Diyos. Lahat ng plano mo, lahat ng nais mo. Sa iyo ang kapurihan at karangalan, sa iyo ang pasasalamat. Sa araw na ito, Panginoon, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Sa pangalan ng Panginoong Kristo,
Ang lahat ng anak ng Diyos na nagtitiwala ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. God bless you. Magandang umaga po sa bawat isa. Mag-ingat tayo. Araw-araw, oras-oras. Wala kang katulad, wala na